Hi guys, it's a request video from one of our subscribers sa ating YouTube channel. Anyway, ang tanong niya is, actually hindi to tanong, parang gusto niyang malaman kung ano yung experience sa immigration kapag papunta dito sa Czech Republic. So, that means sa pag-usapan natin is about sa pag-alis na. So, sa immigration na tayo. So, syempre, pagpunta nyo doon 4 hours before ng inyong flight, nandun na kayo sa NAIA or sa kung anumang airport ang inyong pagmumulan. Second, kapag nakapagpaalam na kayo sa inyong family, so pwede po kayong lumapit na sa inyong baggage counter kung saang airlines kayo napapaloob. For example, Cebu Pacific kayo napapaloob. So, lapitan nyo yun kung anong oras po sila magtitimbang para sa inyong mga bagahe. Bakit ko sinasabi na lapitan nyo yun? Kasi may mga cases na aalis kayo or magtatagal kayo doon ng pag-stay, tapos hindi pa naman pala sila magpapa-start ng pagtitimbang. So, kung meron pa kayong pwedeng gawin, pwede nyo nang gawin. For example niyan is after nyo na magpatimbang ng inyong bagahe. So, meron kayong matatanggap na travel pass. So, itong travel pass na to, pwede nyong ma-refund sa office dyan sa NAIA. So, tanungin nyo na lang kung saan pwedeng i-refund. Ituturo naman yan sa inyo. So, 550 rin ang na-refund ko before. Pwede nyo yung ma-refund kasi wala namang pila. So, after ng pagpapakilo or pagpapatimbang ng inyong mga bagahe, ang sunod nyo pong pupuntahan ay ang immigration. So, malalaman nyo naman kung open na yung immigration na inyong pagpapasukan. So, iba-iba kasi ang immigration na yan. So, bago naman kayo pumasok doon, may security. So, sasabihin naman sa inyo kung pwede na kayong pumasok para sa pagpapacheck sa immigration officer or mag-waiting pa kayo kasi ibang flight pa yung tinitingnan nila. So, lahat kasi ng flight is dadaan sa immigration. So, pagpasok nyo doon sa immigration, for example, pinayagan na kayo ni Manong Guard, pagpasok nyo doon, so pipila kayo. So, during sa immigration officer interview, may interview rin po dito, pero mild lang yung interview. So, ibibigay nyo lang yung papers na hawak nyo, na ibibigay sa inyo ng inyong ng baggage counter. So, pagbigay ng baggage counter kasi na yon, kasama ang inyong passport, kasama na ang plane ticket. So, ibibigay nyo yon sa inyong immigration officer. Pagbigay nyo, magtatanong, ikaw ba to, ganyan, or titingnan ka nila, pipicturan, kung okay na. Pero, may mga senaryo na possible na magkaroon kayo ng kapangalan daw na merong kaso. So, hindi ko sure kung ganun talaga yung scenario kasi isa sa mga kabatch ko before is ganyan. So, na-hold siya doon sa immigration officer. Actually, pinapasok siya doon sa opisina. And pagpasok niya doon sa opisina, tinatanong siya kung siya ba talaga yon. So, kasi ang case niya daw is meron daw siyang kapangalan na merong kaso. So, hiningian siya ng mga supporting documents. Kaya nga, ang sinasabi ko sa inyo, sa iba kong mga vlogs, na dalhin nyo yung inyong mga original documents. In some cases kasi is kakailanganin nyo po yan. At yun nga yung senaryo, muntik na siyang naiwan ng aming eroplano, pero buti na lang, bago nagsara yung aming boarding gate, is nakapasok pa rin siya. Pero ipinakita niya lahat ng katibayan, lahat ng supporting documents niya, diploma, lahat ng mga IDs niya, lumang IDs niya. Kasi dati na po siya nag-OFW. Ngayon, nagtataka siya kung paano siya nangyari na nagkaroon siya ng ganun scenario, which is first time niya na naranas. Kudos din sa iba natin mga immigration officer kasi minsan, pag hindi ka trip, minsan talaga may, alam mo yung trip-trip ka lang, na hindi ka mapaalis, yung ganon. Minsan may ganon, pero hindi ko naman nila lahat kasi may mga nababasa din ako ng mga ganyan na
mahuhold sila sa immigration officer. Ang reason kasi hindi lang nagustuhan yung ngiti mo, hindi lang nagustuhan yung aura mo, something like that. So may nababasa akong ganyan pero hindi siya proven ha, hindi ko alam kung totoo o hindi. Pero minsan bigyan din natin siya ng importansya, baka naman iba rin yung nakikita nila sa ambience natin. Syempre sila yung interviewer, baka inisip nila na ano ka, syndicate ka, something like that. So, dapat talaga may mga dala kang supporting documents, yung mga IDs mo, mga luma mo. So, ganun kasing ginawa nung kasamahan ko. So, lahat ng mga supporting documents niya, kahit yung diploma daw niya, ipinakita niya. Mga COA niya before sa Taiwan, kasi Taiwan siya before. And then, mga IDs niya, OFW IDs niya. Lahat ng IDs na meron siya, ipinakita niya daw just to prove na siya talaga yon at hindi yun yung sinasabi nila na meron siyang kapangalan or something na merong kaso. Yon. So, ganun yung scenario ko before sa immigration officer. Actually, nung pagdating ko dun sa immigration officer, kinuha niya yung papel kasi ipapasa mo lang yun sa kanya eh. Pagkuha niya ng papel, titingnan niya yun, bubuklatin niya yun. So, yung papel na yun naman is naka-ready na yun bago kayo magpunta doon. So, passport nyo, basta kung ano ibibigay sa baggage counter, kasama na yun, passport, ticket. Tapos, hihingin din nila, minsan, kagaya ko, hiningi yung employment contract ko. So, tiningnan din nila. Tapos, tinanong nila sa akin kung ano reason. So, sabi ko is work. And then yun, sabay tatak na. Sabi, tingin sa camera. So, sabay tatak na. So, approve na siya. Pag approve niya, labas. Pag labas mo, so, bawal pala doon ng cellphone ha. Hindi kayo pwede mag-cellphone. Bawal kayo may headset doon. So, wala lahat. And, ano pa ba? Hindi ko sure kung pinatanggal sa akin ang hikaw ko, nalimutan ko na. Pero basta may pipicturean kayo doon. Tapos, after that, labas kayo, hanapin nyo naman yung boarding gate nyo. Boarding gate kung saan ang inyong terminal ng inyong pagsasakyan na eroplano. So, sa mga first-timer, hindi to alam yung boarding gate kasi doon kayo pupunta. So, hanapin nyo yung gate nyo. So, itatanong nyo yon sa mga gwardiya na nandyan kasi doon sa inyong ticket, may nakalagay po kung anong boarding gate nyo. So, itanong nyo sa mga gwardiya dyan kung saan yung location ng boarding gate nyo kasi minsan nasa dulo pa siya. So, kaya nga 4 hours dapat ang allotted time nyo para mag-prepare para sa lahat ng yan. Kasi minsan mahaba talaga ang pila, especially sa baggage counter. Tapos, ang inyo palang inyong bagahe, second din is dapat kiluhin nyo bago kayo umalis ng bahay. So, kiluhin nyo siya. Bakit? May mga cases na kapag lumabis kayo sa kilo sa baggage counter nyo, ang mangyayari po is magbabayad kayo. So, wag kayo maglalagay ng any meat or any something na can sa inyong mga hand carry. So, kung nanghihinayang kayo, ilagay nyo sa luggage, bawal po yan. So, pwede nyo lang ilagay sa hand carry nyo yung mga personal nyo, yung mga liquid na maliliit. So, nakadepende sa kanila kung ipapapasok nila. Kasi meron lang silang ml na sinusunod. I think 50 ml lang yata. So, medyo maliit yon. Kapag lumampas kayo doon is hindi po nila ipapapasok yun sa inyo. Kasi alam nyo na ang liquid is pwedeng gamitin into bomb kaya hindi po nila yun ina-allowed. And then make sure din na doon na kayo maghintay sa inyong boarding gate. Kung may mga senaryo naman na masyado pang matagal ang inyong pagpasok doon sa something doon sa loob. So, pwede naman kayong tumambay-tambay muna. So, ganun ginawa ko before. Tumambay-tambay muna ako kasi ako yung kaunahan sa aming batch na dumating and pumasok din kaagad ako sa immigration. Pinayagan din kaagad ako ng gwardiya. Kaya, kaunahan din ako doon sa loob at that time. So, ang iniisip ko kasi kaya ako nauna is para if ever meron something na ma-encounter akong problem is meron pa akong time to ayos ba? 'Di ba? To fix the problem. So, dapat advance din po kayong mag-isip sa ganung bagay. Anyway, yun lamang and thank you so much dun sa nagtanong. Hindi ko nakuha yung pangalan mo pero maraming salamat kasi
wala akong video ng about sa immigration ngayon lang. Thank you!